Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong susubok sa tibay ng inyong puso? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay kadalasang nagmumula sa taong inaasahan nating magiging kanlungan. Sinasabi nila, sa likod ng bawat perpektong larawan ay may mga lihim na itinatago. Ngunit paano kung ang lihim na yon ay hindi lang basta kadiliman, kundi isang bangungot na kailangan mong takasan para mabuhay at para sa buhay na dinadala mo sa iyong sinapupunan? Ang mga ilaw mula sa kamera ay tila mga bituing sabay-sabay na kumikislap, nakakasilaw at walang katapusan. Bawat pagkindat ng lente ay isang pagguhit sa perpektong imahe na kanilang inilalako sa buong syudad ng Maharlika. Ang mag-asawang Dako at si Nagtala Raja, ang makapangyarihan at ang kanyang magandang hiyas. Nakangiti si Nagtala, isang nangiting matagal na niyang piniraktis sa harap ng salamin hanggang sa maging perpekto. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang puting gown na bumabagay sa kanyang 7 buwang sinapupunan, isang simbolo ng dalisay na pag-ibig at bagong buhay. Ang lahat ay perpekto. Ngumiti ka, si Nagtala, bulong ng kanyang asawang si Dako, habang ang kamay nito ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang baywang. Ang ngiti ni Dako sa harap ng mga kamera ay malapad at puno ng pagmamahal. Ngunit ang bulong nito sa kanyang tainga ay may lamig ng yelo. Ang buong Maharlika ay nakatingin sa atin. Huwag mo akong bibiguin. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit nito, isang paalala kung sino ang may kontrol. Tumango lamang siya at mas itinuon ang atensyon sa paglalakad sa mahabang red carpet ng Gabi ng Pag-asa, isang charity event na ginanap sa mismong simbahan ng Pag-asa, isang simbahan para sa pag-asa. Kay laking kabalintunaan, sa loob, ang bulungan ng mga mayayaman at makapangyarihan ay parang musika sa pandinig. Ang lahat ay bumabati sa kanila. Si Dako, ang pilantropo. Si Dako, ang perpektong asawa. Si Dako, ang magiging ama. Pinapanood sila ng lahat, hinahangaan ang kanilang perpektong buhay. Isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo ang lumapit sa kanya. Isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Tala, kamusta ka na? You're glowing. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti sa pagkakataong yon. Miguel, mabuti naman. Ikaw? Nag-usap sila ng ilang sandali, mga alaala ng mas simpleng panahon. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Ang mga mata ni Dako. Hindi nagtagal, marahan siyang hinila ni Dako, palayo. Sino yon? Tanong nito. Ang nangiti ay nananatili sa labi, ngunit ang boses ay puno ng panganib. Isang kaibigan lang, Dako. Si Miguel. Hindi ko tinatanong ang pangalan niya. Putol nito. Ang tanong ko ay, bakit kailangan mo siyang kausapin ng ganoon katagal? Nagmumukha kang desperada. Naramdaman ni Nagtala ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Humihingi ako ng paumanhin. Ito na lang palagi ang kanyang sagot. Paumanhin sa paghinga, paumanhin sa pag-iral. Bumalik sila sa gitna ng kasiyahan. Ang maskara ay muling isinuot. Kumuha si Tala ng isang kopita ng juice, habang si Dako naman ay nakikipag-usap sa isang senador. Sinusubukan niyang maging maingat na huwag gumawa ng anumang ikagagalit nito. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang abogadong nagmamadali, ang aksidenteng bumangga sa kanya. Ang kopita ay tumapon. Ang pulang-pulang grape juice ay kumalat sa puting-puting Amerikana ng senador na kausap ni Dako. Natahimik ang lahat sa kanilang paligid. Ang musika ay tila humina. Ang oras ay bumagal. Nakita ni Nagtala ang pagbabago sa mukha ni Dako. Ang perpektong nangiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na kawalan ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, isang babala ng paparating na bagyo.
"Patawad po, Senator. Pasensya na po." "Nanginginig na?" sabi ni Tala habang pinupunasan ang mantsa gamit ang panyo. Hindi sumagot ang senador. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila, nag-aabang. Humarap sa kanya si Dako. Marahan, kalmado. Hinawakan nito ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha. "Ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa pagpapahiya sa akin? Mahal ko." Ang boses nito ay isang bulong, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Bago pa man siya makasagot, naramdaman na lang niya ito. Isang malakas na suntok, hindi sa kanyang mukha, kundi sa kanyang tiyan, sa kanyang sinapupunan. Ang tunog ay malakas at malagapak, sinundan ng isang kolektibong hininga ng pagkabigla mula sa lahat ng nakasaksi. Ang mga kamera na kanina lang ay kumukuha ng mga larawan ng perpeksyon ay nakatutok ngayon sa isang eksena ng purong karahasan. Naramdaman ni Sinagtala ang isang matinding sakit na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Habang siya ay bumabagsak sa malamig na marmol na sahig ng simbahan ng Pag-asa, ang kanyang mga kamay ay automatikong yumakap sa kanyang tiyan, sinusubukang protektahan ang buhay sa loob nito. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang huling imahe na nakita niya ay ang walang emosyong mukha ni Dako. Nakatayo na tila isang hari na kalalapat lang ng parusa sa kanyang alipin. Ang mga hiyawan at bulungan ay nagsimulang maghalo sa isang ingay na hindi na niya maintindihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kaisipan lang ang malinaw sa kanyang isip. Isang desperadong panalangin bago siya tuluyang lamunin ng dilim. "Ang anak ko, iligtas niyo ang anak ko." Ang amoy ng mamahaling pabango sa loob ng simbahan ng Pag-asa ay nahaluan na ng amoy ng takot at kaguluhan. Para kay Detective Lanao Montalban, ito ay isang pamilyar na halimuyak, ang pabango ng krimen na pilit itinatago sa ilalim ng karangyaan. Ang mga kumikislap na ilaw ng kamera ay napalitan na ng pula at asul na sirena ng mga sasakyan ng pulis. "Detective Montalban," sa lubong ng isang bagitong pulis. "Ang gulo po dito. Lahat ng bigatin sa Maharlika nandito." Tumangulang si Lanao. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang paligid. Ang mantsa ng pulang juice sa sahig, ang basag na kopita, at ang bakas ng dugo na kasing liit ng isang tuldok. Ngunit ang pinakamalaking ebidensya ay wala doon. Ang takot sa mga mata ng mga testigo. Nilapitan niya ang isang kilalang socialite na nakaupo sa isang tabi, nanginginig pa rin. "Ginang, maaari po ba kayong magbigay ng salaysay sa nangyari?" Umiling ang babae, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ko masyadong nakita. Masyadong mabilis ang lahat." Isang sagot na paulit-ulit niyang narinig sa loob ng 10 minuto. Walang nakakita, walang nakarinig. Lahat ay biglang nabulag at nabingi sa harap ng kapangyarihan ng pangalang Raja. Sa isang sulok, nakita niya ang isang grupo ng mga abogadong naka-Amerikana. Parang mga buitreng nag-aabang. Sila ang legal team ni Dako Raja, mabilis at handang linisin ang anumang dumi. "Detective?" sabi ng isa sa mga abogado, lumalapit sa kanya na may pekeng ngiti. "This is a private matter. Isang hindi pagkakaunawaan lang ng mag-asawa. My client is deeply concerned for his wife's fragile state." "Fragile state?" Ulit ni Lanao. Hindi maitago ang pagkasuklam sa kanyang boses. Ang fragile state na yon ay kasalukuyang isinusugod sa ospital. Ito ay crime scene, hindi tsismisan ng mag-asawa. Iniwan niya ang mga abogado at ang simbahan ng pagkukunwari. Habang nagmamaneho papuntang ospital, alam niyang hindi ito magiging isang simpleng kaso. Ito ay isang digmaan laban sa isang imperyo. Sa ospital, ang hangin ay mabigat sa amoy ng antiseptiko
at hindi masambit na mga panalangin. Naabutan niya ang mga doktor na nagmamadali. Ang balita ay hindi maganda. Kritikal ang kondisyon ng sanggol. Si Sinagtala naman ay nagtamo ng internal bleeding. Ilang oras ang lumipas bago nagkamalay si Sinagtala. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa kanyang tiyan, isang paalala ng bangungot. Ang pangalawa ay ang takot. Ang baby ko? Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses niya ay mahina at basag. Isang nurse ang marahang humawak sa kanyang kamay. Ginang, kailangan niyo pong magpalakas. Ginagawa po ng mga doktor ang lahat. Ang mga salitang yon ay walang katiyakan at lalo lang nitong pinasidhi ang kanyang pangamba. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha, tahimik at walang katapusan. Mag-isa siya, walang pamilya, walang kaibigan. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ang siya mismong sumira sa kanya. Habang siya ay nakahiga doon, abala ang PR team ni Dako sa labas. Mabilis na kumalat ang balita. Si Sinagtala Raja, di umano, ay may matagal ng history ng depression at emotional instability. Ang insidente sa simbahan ay isang trahedyang dulot ng kanyang pagtatangkang saktan ang sarili. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na dahan-dahang pumapatay sa kanyang espiritu. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang isang babaeng may edad na. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti, ngunit ang kanyang tindig ay matatag na parang isang puno ng nara. Ang kanyang mukha ay may mga guhit ng panahon at pighati, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa napupundi. Tumingin si Sinagtala, nagtataka. Hindi niya kilala ang babae, ngunit may kung anong pamilyar sa mga matang iyon. "Sino po kayo?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ang babae ay humakbang palapit. At sa bawat hakbang niya, tila isang piraso ng nakaraan ang bumabalik kay Tala. Ang amoy ng sampagita. Ang himig ng isang lumang uyayi. "Hindi mo na ba ako naaalala, anak?" sabi ng babae. Ang boses ay puno ng pagmamahal at sakit na tinago sa loob ng maraming taon. Nanlaki ang mga mata ni Sinagtala. Ang isip niya ay bumalik sa isang malayong alaala, isang mukha mula sa isang lumang litrato na matagal na niyang itinatago. Ang mukha ng inang inakala niyang matagal nang nang-iwan sa kanya. "Inay?" Ang isang salitang yon ay puno ng pagkalito, ng sama ng loob, ng pananabik. Tumango ang babae, ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Siya si Diwata Maguindanao at siya ay nagbalik. Nilapitan niya ang kanyang anak, hinaplos ang kanyang buhok at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang paghaplos na yon ay nagdala ng kapanatagan na matagal nang hinahanap ni Sinagtala. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon, hindi na siya nag-iisa. Hinawakan ni Diwata nang mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang apoy ng determinasyon ay nagliliyab. "Hindi na ako aalis, anak." Panahon na para managot ang halimaw na yon. 20 taon. Sa loob ng 20 taon, bawat paggising ni Diwata ay sinasalubong ng isang tanong. Sana ligtas ang anak ko. Bawat pagtulog niya ay binabagabag ng parehong bangungot. Ang mga mata ng isang batang babae na nagtatanong kung bakit siya iniwan. Ngayon, habang hawak niya ang kamay ng kanyang anak sa malamig na silid ng ospital, ang sakit ng 20 taon ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Ang kanyang Sinagtala, ang kanyang munting bituin, nakahiga, may mga pasa sa katawan at lumalaban para sa buhay ng sarili niyang bituin sa sinapupunan. "Inay?" muling bulong ni Tala. Ang isang salita ay puno ng pait at pag-aalinlangan. "Bakit? Bakit ngayon ka lang? Saan ka nanggaling sa lahat ng panahong kailangan kita?"
Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Diwata. Karapatan ng kanyang anak na magalit. Karapatan niyang manumbat. Huminga siya ng malalim, hinanda ang sarili, na ibuhos ang katotohanang matagal niyang kinimkim na parang lason sa kanyang kaluluwa. Hindi kita iniwan, anak. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Pinalayo ako. Ipinatapon. Tinakot. Tumingin siya sa bintana, ngunit ang nakikita niya ay hindi ang abalang syudad, kundi ang madilim na pasilyo ng mansyon ng mga raja. 20 taon na ang nakalipas. Katulong lamang ako noon sa pamilya nila. Pagpapatuloy ni Diwata, ang isip ay naglalakbay pabalik. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang halimaw na lumalaki sa loob ni Dako. Isang gabi, noong 16 na taong gulang pa lamang si Dako, narinig ni Diwata ang mahinang pag-iyak ng isang tuta mula sa hardin. Nakita niya roon si Dako. Paulit-ulit na sinasaktan ng kawawang hayop dahil lamang sa hindi nito pagsunod sa kanya. Walang awa, walang emosyon. Tanging ang malamig na kasiyahan sa pagpapahirap. Si Diwata, sa kanyang takot, ay sinubukan itong pigilan. Iyon ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, ipinatawag ako ng ina ni Dako, si Senyora Isabela, sabi ni Diwata. Ang panginginig sa kanyang boses ay napalitan ng galit. Ang alaala ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Dinala siya sa malamig at malawak na librarya ng mansyon. Si Senyora Isabela, isang babaeng may tindig na kasing tigas ng bakal, ay nakatayo sa harap ng bintana. Nabalitaan kong nakikialam ka sa pagdidisiplina ng anak ko sa kanyang alaga, sabi ng senyora. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. May karapatan ang lahat ng nilalang ng Diyos na mabuhay, sagot ni Diwata. Ngumisi ang senyora. Lumapit ito sa kanya at idinikit ang isang litrato sa lamesa. Isang litrato ni Tala, 5 taong gulang, nakangiti habang kumakain ng sorbetes. Alam mo, Diwata, sabi ng senyora, ang batang ito, napakaganda niya, napakadaling mawala ng isang magandang bagay sa mundong ito. Isang maling hakbang, isang maling salita, at baka isang araw ay hindi na lang siya magising. Naramdaman ni Diwata ang paghigpit ng hawak ni Tala sa kanyang kamay. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa pisngi ng kanyang anak. Ang pagkalito sa mga mata nito ay dahan-dahang napapalitan ng pangingilabot at pag-unawa. Pinapili niya ako, hagulgol ni Diwata, ang manahimik at lumayo para manatili kang ligtas o ang magsalita at isugal ang buhay mo. Ano ang gagawin ng isang ina, Tala? Anong pipiliin ko? Inilabas ni Diwata mula sa kanyang bag ang isang maliit na baul. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato ni Tala na kuha mula sa malayo. Sa kanyang graduation sa elementarya, sa kanyang JS prom, mayroon ding mga sulat na hindi kailanman naipadala, mga pahina na basa sa luha. Hindi ako tumigil sa pagbabantay sa'yo, sabi niya. At hindi ako tumigil sa pagkalap ng ebidensya laban sa kanila. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, isang malakas na komosyon ang narinig mula sa labas ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Detective Lanao Montalban. Ang mukha ay seryoso. Ginang Diwata, Ginang Tala, nandito po si Mr. Raja. Gusto niya kayong makita. Kasunod nito, ang figura ni Dako ay lumitaw sa may pinto. May daladalang bulaklak at may pekeng pag-aalala sa mukha. Mahal ko, pinag-alala mo ako. Ngunit bago pa man siya makahakbang papasok, humarang si Diwata sa kanyang daraanan. Ang babaeng dati isang hamak na katulong ay ngayoy nakatayo na parang isang pader na hindi magigiba. Wala kang karapatan na tumapak sa silid na ito. Mariing sabi ni Diwata, ang bawat salita ay may bigat ng 20 taong pagtitiis. Sino ka para pagsabihan ako? Mayabang na sagot ni Dako. Asawa ko siya. Isa kang halimaw, ganti ni Diwata.
At tapos na ang paghahari-harian mo. Hinadlangan din nila Now ang pagpasok ni Dako. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, isang lalaking naka-Amerikana ang sumingit, ang abogado ni Dako. May inabot itong isang folder kay Detective Lanao. Pasensya na sa abala, Detective. Ngunit meron kaming kautusan mula sa korte. Binuksan ni Lanao ang folder at binasa ito. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng hindi makapaniwalang pagkainis. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Diwata. Tumingin si Lanao kay Tala. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isang temporary court order. Base sa mga pekeng testimonya, idinedeklara si Ginang Tala na temporarily mentally unstable at dahil doon, ibinibigay kay Dako Raja ang karapatan bilang kanyang medical guardian. Naramdaman ni Tala na parang gumuho ang buong silid. Ang kalayaang akala niya ay abot kamay na niya ay muling binabawi. Ang mga pader ay muling sumisikip sa kanyang paligid. Ang halimaw ay hindi lang nananakit. Marunong din itong gamitin ng batas para itali siyang muli sa kanyang kulungan. Ang kautusan ng korte ay isang legal na kadena. Hindi man ito nakikita, ngunit mas mabigat at mas mahigpit pa ito kaysa sa anumang posas. Dahil sa papel na yon, si Dako pa rin ang may kontrol. Bawal siyang tumanggap ng bisita nang walang pahintulot ni Dako, maliban sa kanyang ina at sa mga pulis. Bawal siyang gumamit ng telepono. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo ay ang telebisyon na nakasabit sa pader ng kanyang silid. At ang telebisyong yon ang naging sandata ni Dako para wasakin siya ng dahan-dahan. Nagsimula ang giyera sa media. Ang pangalan ni Sinagtala ay nasa lahat ng balita, ngunit ang kwentong ikinakalat ay hindi sa kanya. Ito ay kwento ni Dako, isang kwentong maingat na hinabi ng kasinungalingan. Isang hapon, habang nanonood si Tala ng isang sikat na talk show, lumabas sa screen ang mukha ng isa sa kanyang mga kaibigan, si Clarice, ang kanyang naging maid of honor. Umasa si Tala na ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang lumabas sa bibig ni Clarice ay lason. Tala has always been emotional, sabi ni Clarice sa host. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. May mga pagkakataon na nagkukulong siya. Aaminin niyang malungkot siya. Sinubukan naming tulungan siya, lalo na si Dako. Walang ginawa si Dako kundi suportahan siya. Ang bawat salita ni Clarice ay parang bubog na tumutusok sa kanyang puso. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto ay siya na ngayong gumagamit ng mga yon laban sa kanya. Nagsisimulang maniwala si Tala. Baka tama nga sila. Baka siya nga ang may problema. Dumating si Detective Lanao kinabukasan. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa dati. May problema tayo, sabi nito. Walang paligoy-ligoy. Ang lahat ng CCTV camera sa simbahan at sa paligid nito, lahat blanko noong gabing iyon. Sabi ng security, nagkaroon daw ng biglaang system malfunction. Malfunction? Mapait na tawa ni Diwata na nasa tabi ni Tala. O sinadyang sirain? Hindi sumagot si Lanao, ngunit ang katahimikan niya ay sapat ng kumpirmasyon. Ang kapangyarihan ng mga raja ay parang isang higanting pugita. Ang mga galamay nito ay abot kahit saan. Ang pinakamatinding dagok ay dumating ng gabing iyon. Sa isang eksklusibong panayam, umupo si Dako Raja, ang perpektong asawa, sa harap ng buong bansa. Umiiyak. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, sabi ni Dako. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Ang tanging gusto ko lang ay alagaan siya, lalo na ngayon at magkakaroon na kami ng anak. Pero ang kanyang karamdaman ay lumalala. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Mahal ko, kung napapanood mo ito, magpagaling ka. Naghihintay ako sa'yo. Naghihintay tayo sa'yo ng anak natin. Pagkatapos ng panayam na yon, gumuho ang mundo ni Tala. Ang buong bansa ay nakikisimpatya sa kanyang berdugo. Ang mga komento sa social media ay brutal.
Tinatawag siyang siraulo, baliw, hindi marunong makontento. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Ang halimaw ay minanalo. Nilamon na siya ng buo ng kadiliman nito. Umupo si Diwata sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang na ilabas ni Tala ang lahat ng sakit. Nang humupa na ang kanyang mga hikbi, marahang nagsalita si Diwata. Noong mga panahong mag-isa ako, simula niya, may mga gabing gusto ko na ring sumuko. Ang tanging kinakapitan ko ay ang alaala mo. Isang araw, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng habang buhay ay biktima lang ako. Hinaplos niya ang tiyan ni Tala. Ngayon, hindi ka lang para sa sarili mo lumalaban. Lumalaban ka para sa inyong dalawa. Ang bawat patak ng luha mo, nararamdaman niya. Ang bawat pagsuko mo, nararamdaman niya. Pero ang bawat pagtayo mo, Tala, iyon ang magbibigay sa kanya ng lakas. May kung anong nagbago sa loob ni Tala. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang mitsang nagsindi ng natutulog na apoy. Tama siya. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay para kay Bituin. Kinabukasan, may determinasyon sa kanyang mga mata. Sa tulong ng isang nurse na matagal nang nakikisimpatya sa kanya, isang nurse na naniniwalang hindi siya baliw, gumawa siya ng isang plano. Noong gabing iyon, habang ang gwardiyang pinadala ni Dako ay natutulog sa labas ng pinto, ipinahiram ng nurse ang kanyang cellphone kay Tala. 5 minuto lang, bulong ng nurse. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binubuksan niya ang kamera. Tumingin siya sa lente, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang damit pasyente, sapat lang para ipakita ang mga luma, naglalangib na pasa sa kanyang mga braso at tagiliran. Mga pasang hindi niya nakuha sa simbahan. Mga pasang may kwento ng maraming taon ng pagtitiis. Ang pangalan ko ay Sinagtala Ilustre Raja. Simula niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi ako baliw. Hindi ako nagtangkang saktan ng aking sarili. Ito ang katotohanan. Hindi na siya nagbigay ng detalye. Hayaan na ang mga sugat ang magsalita para sa kanya. Mabilis niyang tinapos ang video. Sa tulong ng nurse, ipinadala niya ito sa email address ng isang kilalang independent news blogger, isang taong hindi kayang bilhin o takutin ng mga radya. Nang pindutin niya ang send, naramdaman niya ang isang kakaibang paglaya. Maaring nakakulong pa rin siya sa silid na ito. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang boses ay malaya na. Kinabukasan, nagising si Detective Lanao Montalban hindi dahil sa tunog ng kanyang alarm clock, kundi sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sunod-sunod na text messages, missed calls, at notifications. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya sa screen ay isang pangalan at isang hashtag, Agad Justice for Sinagtala. Pinindot niya ang link na ipinadala ng kanyang partner. Isang video, isang babaeng nakaputing damit pasyente, ang mukha ay payat at may bakas ng sakit, ngunit ang mga mata ay nagliliyab. Nakita niya kung paano marahang itinaas ni Sinagtala ang laylayan ng kanyang damit at nakita niya ang mga pasa. Hindi ito mga bagong pasa. Ang mga yon ay may iba't ibang kulay, lila, berde, dilaw, mga multo ng mga suntok na matagal nang lumipas. Ito ang ebidensyang hindi kayang itago ng pera o kapangyarihan. Ito ang katotohanang isinisigaw ng katawan, kahit papilit na pinatatahimik ang bibig. Sa loob ng ilang oras, ang maikling video ni Tala ay sumabog na parang isang wildfire sa social media. Ang kwentong maingat na binuo ni Dako ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang publiko, na dati hinuhusgahan si Tala, ay ngayon nagkakaisa para sa kanya. Ang mga grupo ng kababaihan ay nag-organisa ng mga vigil sa labas ng ospital.
Ang Justice for Sinagtala ay naging isang sigaw para sa lahat ng biktima na nananahimik sa takot. Para kay Lanao, ito ang unang bituin ng pag-asa na kanyang hinihintay. May sandata na siya laban sa pader na itinayo ng mga raja, ang opinyon ng publiko. Dala ang bagong determinasyon, bumalik siya sa presinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang kasalukuyang kaso ang kanyang hinalungkat, kundi ang nakaraan. Inutusan niyang dalhin sa kanya ang lahat ng file na may kinalaman kay Dako Raja. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, nakita niya ito, isang manipis, maalikabok na folder. Ang kaso ng unang asawa ni Dako, si Althea Sandoval Raja. Isinara ang kaso 10 taon na ang nakalilipas. Sanhi ng kamatayan, pagpapakamatay, dahilan, postpartum depression. Binuklat ni Lanao ang bawat pahina. Sa unang tingin, mukha itong malinis. Masyadong malinis. Ang mga testimonya mula sa pamilya at mga kaibigan ay halos magkakapareho na para bang sinasaulo mula sa iisang script. Ang investigasyon ay mabilis na isinara. Ang autopsy report ay kulang sa detalye. May isang bagay na hindi tama. Isang maliit na nota sa gilid ng police report ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang unang investigador sa kaso ay biglaang nag-early retirement, ilang linggo lamang matapos isara ang kaso. May itinatago sila. Bulong ni Lanao sa sarili. Dinala niya ang balitang ito kina Tala at Diwata. Sinimulan kong busisiin ang kaso ng unang asawa ni Dako, sabi ni Lanao sa 2 babae. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Tala, isang kombinasyon ng takot at pag-usisa. Ngunit ang reaksyon ni Diwata ang mas nakapukaw ng kanyang atensyon. Hindi ito nagulat. Sa halip, isang anino ng pagkilala ang dumaan sa mga mata nito, isang tingin na nagsasabing, "Sa wakas, natagpuan mo na." Ngunit wala itong sinabi. Ang pagsabog ng video ay nagdulot ng matinding galit kay Dako. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. At alam niya kung sino ang dapat sisihin. Sa pasilyo ng ospital, hinarang niya si Diwata na pabalik sa silid ni Tala. Wala na ang mga ngangiti, wala na ang pagkukunwari. Tanging ang purong galit ng isang halimaw na nasukol. "Makinig ka sa akin, matandang mangkukulam." Nanggigigil na sabi ni Dako. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag. "Akala mo ba matatalo mo ako? Nagkakamali ka pag sisisihan ninyo ito ng anak mo. Hindi na kami natatakot sa iyo, Dako." Matapang na sagot ni Diwata. Ngumisi si Dako, isang nangising nakakakilabot. "Talaga? Tanungin mo ang sarili mo, Diwata. Baka gusto mong sundan ang kapalaran ng unang asawa ko. Napakadali lang malaglag sa hagdanan. O kaya naman ay aksidenteng makainom ng lason." Isang direktang pagbabanta. Ngunit bago pa man makasagot si Diwata, dumating ang mga security ng ospital. Umalis si Dako, ngunit naiwan ang kanyang mga salitang parang lason sa hangin. Gabi na nang bumalik si Lanao sa kanyang opisina. Bagsak ang kanyang balikat. Nahihirapan siyang maghanap ng matibay na ebidensya mula sa isang kasong 10 taon nang nakabaon. Isang malamig na trail. Napatingin siya sa kanyang investigation board. Ang mukha ni Dako ay nasa gitna, napapalibutan ng mga tanong na walang sagot. Sa isang tabi, ang larawan ni Sinagtala, isang biktima na lumalaban. Sa kabilang tabi, ang larawan ni Althea, isang biktimang hindi na kayang magsalita. Parang sasabog ang kanyang ulo. Tila nabangga na naman siya sa isang pader. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. Montalban. Katahimikan sa kabilang linya, maliban sa isang mahinang tunog ng static. Akmang ibababa na niya ang tawag nang may marinig siyang isang boses. Halatang binago ng isang voice distorter, malamig at walang emosyon. "Hindi sa libingan ni Althea matatagpuan ang hustisya," sabi ng boses. "Sino to?" tanong ni Lanao.
Biglang naging alerto. Hanapin mo ang iniwan niya, ang alaala niya. Isang lumang storage unit sa Stamesa. Unit 237, pangalan ng pamilya niya ang nakarehistro. Sandoval. Click. Napatitig sila now sa telepono. Isang patibong ba ito? O isang biyaya mula sa langit? Hindi na siya nag-isip pa. Dinampot niya ang kanyang susi at baril sa gabing iyon, may isang bituin ng pag-asa na muling nagningning at susundan niya ang liwanag nito. Kahit padalhin siya nito sa pinakamadilim na lugar, ang bodega sa Stanan Mesa ay amoy kalawang at mga alaalang kinalimutan. Bawat sulok ay madilim, bawat anino ay tila may itinatagong lihim. Kasama ang dalawang unipormadong pulis, sinuyod ni Detective Lanao Montalban ang pasilyo hanggang sa makita nila ang pinto na may markang 237. "Sir, sigurado po ba kayo rito?" Tanong ng isang pulis. Ang kamay ay nasa hawakan ng baril. "Baka patibong po ito." "Posible," sagot ni Lanao habang binubuksan ang kinakalawang na padlock gamit ang isang bolt cutter. Pero ito na ang pinakamalinaw na lead na nakuha natin. Maging alerto kayo. Nang bumukas ang pinto, isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanila. Sa loob, ang mga gamit na nababalutan ng puting kumot ay parang mga multo na nakatayo sa dilim. Mga lumang muebles, mga kahon ng libro, mga laruan ng bata. Ito ang mga naiwang piraso ng buhay ni Althea Sandoval. Sa loob ng isang oras, binaligtad nila ang buong unit. Bawat kahon ay binuksan. Bawat libro ay pinagpag. Ngunit wala silang nakita. Walang diary, walang sulat, walang kahit anong pahiwatig. "Wala, detective," sabi ng pulis, napapakamot sa ulo. "Mukhang sinadya tayong papuntahin dito para lang pagurin." Bumagsak ang balikat ni Lanao. Isang pagkadismaya ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinaglaruan lang ba sila? Isa bang malupit na biro? Habang paalis na sila, napansin niya ang isang maliit at halos mapunit ng teddy bear na nakasiksik sa isang sulok. Dinampot niya ito. May kung anong matigas sa loob. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at maingat na binuksan ang tahi sa likod. Mula sa loob, isang maliit at nakatuping papel ang nahulog. Isang resibo. Isang resibo para sa isang safety deposit box sa isang bangko sa Escolta, nakapangalan kay Althea. Ngunit ang petsa ay isang araw bago siya namatay. Bumalik sila now sa ospital na may dalang pag-asa at pagkadismaya. Isinalaysay niya ang nangyari kina Tala at Diwata. Isang patibong ngihinga, malungkot na sabi ni Tala. Sinadya niya tayong iligaw. Ngunit si Diwata ay tahimik lang. Nakatingin siya kay Lanao. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang lalim ng determinasyon ng pulis. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumango siya na para bang may isang desisyon na nabuo sa kanyang isipan. "Detective," sabi ni Diwata. Ang boses ay seryoso. "Hindi ka niya iniligaw. Inihanda ka lang niya." Naguluhan sila now. "Anong ibig niyong sabihin?" Hindi sumagot si Diwata. Sa halip kinuha niya ang kanyang lumang bag at may inilabas mula roon. Isang maliit, antigong kahon na yari sa kahoy. Ang parehong kahon na nakita nila now sa mga lumang larawan ni Althea. "Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa'yo, detective," sabi ni Diwata habang iniaabot ang kahon kay Lanao. "Pero alam kong isa siyang kaibigan. Gusto niyang malaman kung mapagkakatiwalaan ka. Kung seryoso ka sa paghahanap ng hustisya para kay Althea. At ngayon, napatunayan mo na." Nanginginig ang kamay ni Lanao habang tinatanggap ang kahon. Para itong isang relikya, mabigat sa mga sekretong hindi pa nabubunyag. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi mga alahas o pera ang laman, kundi mga lumang cassette tape at isang maliit na tape recorder. "Ano to?" tanong ni Tala. "Ito ang tunay na alaala ni Althea," sagot ni Diwata. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ibinigay niya ito sa akin isang araw bago siya nawala," sabi niya.
Kung may mangyari sa kanya, itago ko ito at ibigay lamang sa taong tunay na maghahanap ng katotohanan. Pinindot nila Now ang play button. Sa simula, tanging isang mahinang static lang ang maririnig. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Althea Sandoval Raja. Mahina, nanginginig, at puno ng takot. Audio Journal, Entry number 32. October 14. Sinampal niya ulit ako kanina. Dahil lang malamig ang kape niya. Sabi niya, kasalanan ko raw. Palagi na lang akong may kasalanan. Natahimik ang buong silid. Si Tala ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang mga salita, ang mga dahilan, ang paraan ng pananakit, parehong-pareho sa dinanas niya. Ito ay isang nakakakilabot na echo ng kanyang sariling bangungot. Sunod-sunod na entry ang kanilang pinakinggan. Isang detalyadong talaan ng sistematikong pagpapahirap, pisikal at emosyonal. Ang bawat tape ay isang kabanata ng kanyang pagtitiis. Ang boses ni Althea ay unti-unting nanghina sa bawat entry, napapalitan ng kawalan ng pag-asa. Hanggang sa dumating sila sa huling tape. Ang petsa ay isang araw bago siya namatay. Entry number 51. Alam ko na ang plano niya. Narinig ko siyang kausap ang kanyang ina sa telepono. Sinasabi nilang, pabigat lang ako, na kailangan na akong alagaan ng permanente. May mga gamot siyang inuuwi na hindi ko alam kung para saan. Natatakot ako para sa sarili ko at para sa anak ko. Ibinigay ko ang mga tape na ito kay Diwata. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, huwag kayong maniwala na kasalanan ko. Huwag kayong maniwala na pinili ko ito. Mahal na mahal ko ang anak ko. Mahal na Biglang naputol ang boses ni Althea. Isang malakas na kalabog ang narinig na para bang isang pintong sa pilitang binuksan. Anong ginagawa mo, Althea? Sinong kausap mo? Ang boses na yon, malamig, walang kaluluwa. Ang boses ni Dako Raja. Wala. Dako, wag! Isang sigaw. Isang nakakabinging sigaw ng isang babae. Puno ng takot at sakit. Sinundan ito ng isang malakas na tunog ng isang bagay na nababasag. Pagkatapos, katahimikan. Ang tape ay patuloy na umikot, ngunit tanging ang nakakabinging tunog ng katahimikan na lang ang kanilang naririnig. Napahagulhol si Tala. Niyakap siya ni Diwata. Kahit sila Now ay napatitig lang sa tape recorder, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang panga ay nagngangalit. Hindi ito kaso ng biktima ng domestic abuse. Hindi na. Ito ay kaso ng isang pagpatay at hawak na nila ngayon. Ang tinig mula sa libingan, ang kapangyarihan para kay Dako Raja ay parang hangin. Hindi niya ito pinag-iisipan. Ipinapalagay na lang niya na palagi itong nariyan para sa kanya, handang punuin ang kanyang baga sa bawat paghinga. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nararamdaman niyang sinasakal siya. Nauubusan siya ng hangin. Ang balita tungkol sa mga cassette tape ay kumalat na parang apoy sa kanilang pamilya. Isang multo mula sa nakaraan ang bumangon para sirain ang lahat ng maingat niyang itinayo. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng opisina ng kanyang ina. Si Senyora Isabela Raha ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking lamesang yari sa nara. Ang mukha ay kasing lamig at kasing tigas ng marmol. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na binabasa. Ano na naman itong kaguluhan na dala mo, Dako? Sabi ng senyora, ang boses ay walang bakas ng pag-aalala, tanging pait ng pagkainis. Ina, kailangan nating kumilos. Halos pasigaw na, sabi ni Dako. Ang mga tape. Hawak na nila ang mga tape ni Althea. Sa wakas, ibinaba ng senyora ang kanyang mga papeles. Tinitigan niya ang kanyang anak, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang CEO
na sinusuri ang isang depektibong produkto. Sinabihan na kita noon pa, tapusin mo ang lahat ng kalat, pero hindi ka nakinig. Nag-iwan ka ng bakas. At ngayon, ang kapabayaan mo ang sisira sa pangalan ng pamilyang ito. Ang mga salita niya ay hindi tulong, kundi paninisi. Sa mundong ito, ang kasalanan ay hindi ang pagiging halimaw. Ang kasalanan ay ang pagpapahuli. Wala na tayong panahon para diyan, giit ni Dako. Ang detective na yon, si Montalban, hindi siya tumitigil. Bumuntong hininga ang senyora, isang hininga ng pagod at pagkasawa. Kinuha niya ang telepono. Gagawin ko ang isang tawag lang. Pagkatapos nito, Dako, ayusin mo ang sarili mong gulo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang isang tawag na yon mula sa isang radya ay katumbas ng isang lindol sa karera ng sinumang opisyal ng gobyerno. Ilang oras ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Dako mula sa kanyang abogado. Maayos na, Mr. Raja. Ang hepe mismo ng pulisya ang nag-utos kay Detective Montalban na mag-slow down muna sa investigasyon. Sabi nila, kulang daw sa ebidensya. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Dako. Isang panandali ang ginhawa. Ang hangin ay bumabalik na. Tingnan mo, ang lahat ay may presyo. Ang lahat ay kayang kontrolin. Ngayon, kailangan na lang niyang ayusin ang pinagmulan ng lahat ng ito, ang kanyang asawa at ang multo ng ina nito. Ate, Acosta? Utos niya sa kanyang abogado sa telepono. Puntahan mo sila sa ospital. Magdala ka ng tseke. Lagyan mo ng halaga na hindi nila kayang tanggihan sa buong buhay nila. 10 milyon, 20 milyon, hindi mahalaga. Ipaunawa mo sa kanila na ito na ang huling alok. Kapag tumanggi sila, ipaunawa mo rin kung ano ang kapalit. Mula sa kanyang penthouse, pinanood ni Dako ang paglubog ng araw sa syudad ng Maharlika. Ang buong syudad ay nasa ilalim ng kanyang paanan. Ang isang sinagtala, ang isang diwata. Sino sila para kalabanin siya? Mga langgam na sinusubukang bumangga sa isang higante. Ngunit nang tumawag si Attorney Acosta, ang boses nito ay hindi puno ng tagumpay. Ito ay puno ng pag-aalinlangan. Mr. Raja, tumanggi sila. Natahimik si Dako. Ano ang sinabi mo? Tinanggihan po nila ang alok. Ulit ng abogado. Halatang kinakabahan. Tinitigan ako ni Ginang Tala sa mata. Sabi niya, ang kaluluwa ko ay hindi ibinebenta. Isang salita, isang pangungusap. Ngunit para kay Dako, iyon ang pinakamalakas na sampal na natanggap niya. Pagtanggi, isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa kanyang mundo. Ang 10 milyong alok niya ay tinapatan ng isang bagay na hindi niya kayang bilhin o unawain. Ang dignidad. Ang panandaliang ginhawa ay naglaho, napalitan ng isang umalab na apoy ng galit at pagkataranta. Ang mga pader ay muling sumisikip. Ang hangin ay muling nawawala. Ang mga langgam ay hindi lang bumabangga sa kanya. Kinakagat na siya ng mga ito. Kung hindi sila kayang bilhin ng pera, kung hindi sila kayang takutin ng kapangyarihan, isa na lang ang natitirang paraan. Ang paraan na palagi niyang ginagamit kapag lahat ng iba pa ay nabigo. Ang paraan ng permanenteng solusyon. Ibinaba niya ang tawag kay Acosta. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kanyang sala, parang isang tigring nakakulong sa hawla. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Wala na ang nangiti, wala na ang pagkukunwari. Ang natitira na lang ay ang purong, walang halong kapusukan ng isang halimaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng ibang numero. Isang numero na hindi nakarehistro sa ilalim ng anumang pangalan. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Dako ay malamig na parang yelo. Gawin niyo ang lahat para mawala ang ebidensya. Isang sandaling katahimikan. Kahit sino pa ang masaktan. Ang katahimikan ng gabi sa ospital ay biglang pinunit ng isang mahinang kaluskos mula sa may bintana.
Agad na nagising si Diwata. Ang kanyang mga pandama na hinasa ng 20 taong pagiging maingat at pagtatago ay naging alerto. Hindi yon tunog ng hangin, hindi yon tunog ng isang hayop. Iyon ay tunog ng panganib. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sopa kung saan siya natutulog. Sa kabilang banda ng silid, si Tala ay mahimbing na natutulog. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng ilang araw, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang natulog ng payapa ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang sirain yon ng sinuman. Muling narinig ang kaluskos. Mas malakas ngayon. Isang anino ang gumalaw sa labas ng bintana. Sinusubukang buksan ito. Napatingin si Diwata sa paligid. Ang kahon na naglalaman ng mga tape ay nakapatong sa mesa sa tabi ng kama ni Tala. Isang malinaw na target. Ngunit si Diwata ay mas matalino kaysa roon. Kaninang hapon pa lang, pagkatapos ng pagbisita ng abogado ni Dako, alam na niyang hindi titigil ang halimaw. Kinuha niya ang mga tape mula sa kahon at pinalitan ito ng mga lumang libro na may parehong bigat. Ang totoong ebidensya ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Ang bintana ay marahang bumukas. Isang lalaking nakaitim na bonnet at damit ang tahimik na pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon sa kahon. Hindi sumigaw si Diwata. Ang pagsigaw ay maglalagay lang sa kanila sa mas malaking panganib. Sa halip, ginawa niya ang hindi inaasahan. Dinampot niya ang isang mabigat na plorera na may tubig at walang tunog na lumapit sa likuran ng lalaki. Habang ang lalaki ay abala sa pagkuha ng kahon, buong lakas na ipinalo ni Diwata ang plorera sa likod ng ulo nito. Isang malagapak na tunog ang umalingaw-ngaw. Sinundan ng pagbagsak ng lalaki sa sahig, walang malay. Nagising si Tala sa ingay. Ang puso ay kumakabog sa takot. Inay, anong nangyari? Tumawag ka ng pulis. Bilis! Sigaw ni Diwata habang nanginginig na nakatayo sa tabi ng katawang nakahandusay. Ang insidente ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Dumating si Detective Lanao na hindi maipinta ang muka sa galit. Galit hindi sa kanila, kundi sa sarili niya dahil sa kabiguan niyang protektahan sila ng sapat. Hindi na ito maaari, mariing sabi ni Lanao. Mula sa sandaling iyon, si Tala at Diwata ay inilagay sa ilalim ng 24/7 police protection. Ang kanilang silid sa ospital ay naging isang ligtas na kuta, ngunit isa pa ring kulungan. Kinabukasan, sa gitna ng takot at tensyon, isang bagay na mahiwaga ang nangyari. Habang nakahiga si Tala at nakikinig sa mahinang tibok ng puso ng kanyang sanggol mula sa monitor, naramdaman niya ito. Isang mahinang pitik mula sa loob ng kanyang tiyan. Pagkatapos, isa pa. Malakas ngayon. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa loob ng maraming araw, mula nang mangyari ang insidente, halos hindi niya maramdaman ang paggalaw ng sanggol. Ang kanyang katawan ay abala sa paghilom at ang kanyang isip ay abala sa pakikipaglaban. Ang tanging koneksyon niya sa buhay sa loob niya ay ang mekanikal na tunog mula sa monitor. Ngunit ito ay iba. Ito ay tunay, isang pagpaparamdam. Isang maliit na sipa na para bang nagsasabing, "Nandito pa ako, inay, lumalaban ako." Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng purong, nag-uumapaw na pagmamahal. Ang lahat ng ingay mula sa labas, ang media, ang mga kasinungalingan ni Dako, ang panganib, lahat ay naglaho. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang maliit na buhay na kumikilos sa loob niya. Inay, tawag niya kay Diwata. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sumipa siya. Lumapit si Diwata at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng tiyan ni Tala. Magkasama nilang naramdaman ang isa pang sipa, mas malakas, mas puno ng buhay.
Nagkatinginan sila at sabay na napangiti sa gitna ng kanilang mga luha. Ito ang kanilang himala, ang kanilang sinag sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Sinagtala, mas matibay at mas nagniningas kaysa dati. Hindi na siya lumalaban para lang sa sarili niya o para sa hustisya laban kay Dako. Lumalaban siya dahil may isang maliit na kaluluwa na umaasa sa kanya. Isang nilalang na ang tanging mundo ay siya. May pangalan na ako para sa kanya. Bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan na para bang nakikita niya ang isang maliwanag na hinaharap. Ano yun, anak? Tanong ni Diwata. Bituin, sagot ni Tala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tatawagin ko siyang Bituin dahil kahit sa pinakamadilim na gabi, siya ang aking magiging gabay. Ang pagmamahal ng isang ina, iyon ang naging pinakamatibay niyang sandata. Mas matibay kaysa sa pera, mas makapangyarihan kaysa sa mga kasinungalingan. Iyon ang kanyang dahilan para mabuhay, para lumaban, at para manalo. Samantala, ang tangkang pagnanakaw sa ospital ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso para sa opisina ng taga-usig. Ang tahasang pagtatangka na sirain ang ebidensya ay hindi na maaring palampasin. Ang panggigipit ng publiko ay masyado ng malakas. Ang pader ng kapangyarihan na itinayo ng mga radya ay nagsimula ng gumuho. Pumasok si Detective Lanao sa silid. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Ginang Tala, Ginang Diwata, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na harangan, ang investigasyon, itinaas niya ang papel. Inilabas na po ng korte ang arrest warrant para kay Dako Raja. Isang kolektibong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng mag-ina. Sa wakas, ang simula ng hustisya. Agad na kumilos ang grupo ni Lanao. Isang convoy ng mga sasakyan ng pulis ang rumaragasang nagtungo sa mansyon ng mga radya, handang dakpin ang halimaw sa kanyang lungga. Ang media ay sumunod, handang i-broadcast ang pagbagsak ng isang hari. Ngunit pagdating nila sa dambuhalang gate ng mansyon, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang mga ilaw ay patay. Ang mga kotse ay wala. Pinasok nila ang mansyon. Walang katao-tao. Ang lahat ay nasa ayos, maliban sa isang silid. Ang opisina ni Dako. Ang mga drawer ay nakabukas. Ang mga papel ay nagkalat. Ang safe sa likod ng isang painting ay bukas at walang laman. Tumakbo sila now sa kwarto nito. Ang aparador ay bukas. Ang mga mamahaling damit ay nakakalat sa sahig. Ang kanyang pasaporte ay wala na. Napatayo sila now sa gitna ng silid. Isang mapait na lasa ang namuo sa kanyang bibig. Huli na sila. Si Dako Raja ay tumakas na. Ang balita ng pagtakas ni Dako Raja ay kumalat sa buong bansa na parang isang salot. Ang pangalan niya ay nasa bawat telebisyon, bawat pahayagan, bawat usapan sa kanto. Ngunit hindi na siya ang iginagalang na pilantropo. Isa na siyang pugante. Isang halimaw na nakawala sa kanyang hawla. Para kay Detective Lanao Montalban, ang bawat headline ay isang personal na sampal sa mukha. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang opisina na ngayon ay sentro ng isang pambansang manhunt. Ang kanyang lamesa ay puno ng mga mapa, mga report at mga baso ng malamig ng kape. Ilang araw na siyang hindi umuuwi. Ilang araw na siyang binabangungot ng iisang imahe. Ang mga mata ni Sinagtala na puno ng pag-asa noong ibinigay niya ang arrest warrant. Isang pag-asa na siya mismo ang dumurog. Walang record sa anumang airport o pantalan. Ulat ng isang opisyal. Kung nakaalis man siya ng bansa, gumamit siya ng private aircraft or speedboat. Mahirap nang matunton. Lalo pang pinalala ang lahat ng press conference na ipinatawag ni Senyora Isabela Raja. Sa harap ng media, ang matandang Raja
na nakasuot ng itim na damit na para bang nagluluksa, ay umiyak. Ngunit hindi ito mga luha ng pagsisisi. Ang anak ko ay biktima rin. Deklara niya. Ang boses ay puno ng pekeng pighati. Biktima ng isang asawang hindi matatag ang pag-iisip at ng isang sistema ng hustisya na mas pinipiling maniwala sa drama kaysa sa katotohanan. Napilitan siyang umalis dahil sa takot para sa kanyang buhay. Isang kasinungalingan, isang napakagaling na pag-arte. Ngunit may mga naniniwala pa rin, ang kapangyarihan ng pera ay kayang baluktutin kahit ang pinakatatag na katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, tinutukan nila Now ang tanging bagay na kayang magbigay sa kanila ng lead, pera. Sinuri namin ang lahat ng bank accounts niya, sabi ng isang investigador mula sa Anti-Money Laundering Council. Isang araw, bago inilabas ang warrant, nag-withdraw si Daco Raja ng 20 milyong piso. Cash, mula sa isang maliit na rural bank sa probinsya ng Laguna, walang naiwang bakas. 20 milyon, sapat na pera para bumili ng bagong pagkatao, bagong buhay, at manatiling nakatago habang buhay. Napasuntok sila Now sa kanyang lamesa. Palagi silang isang hakbang na nahuhuli. Ang halimaw ay hindi lang malupit. Ito rin ay matalino at laging handa. Sa kabila ng kanyang pagod, pinilit niyang dalawin sina Tala at Diwata sa ospital. Iyon ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang trabaho, ang harapin ang mga biktimang binigo niya. Naabutan niya si Tala na nakaupo sa kama, tahimik na nanonood ng balita sa TV. Ang mukha ni Daco ay nasa screen na may nakasulat na wanted sa ilalim. Ang tagumpay na dapat nilang nararamdaman ay napalitan ng isang nakakakilabot na takot. Paano kung bumalik siya? Halos pabulong na tanong ni Tala. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang takot na yon ay mas matindi pa kaysa sa takot na hindi makamit ang hustisya. Ang takot na ang halimaw na nakawala ay babalik para tapusin ang kanyang sinimulan. Umupo si Diwata sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi tayo susuko, anak. Kahit magtago pa siya sa dulo ng mundo, hindi tayo titigil. Ang mga salita niya ay matapang, ngunit nakita nila Now ang pagod at pangamba sa kanyang mga mata. Patawad, sabi nila Now. Ang salita ay mabigat sa kanyang dibdib. Nangako ako, pero nabigo ako. Tumingin si Tala sa kanya. Walang sisi sa kanyang mga mata. Tanging pagod. Hindi po kayo ang nabigo, detective. Ang sistemang kayang bilhin ng pera. Gawin niyo na lang po ang lahat. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o panunumbat. Gabi na nang bumalik sila Now sa kanyang opisina. Ang buong team ay pagod na. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Tinitigan niya ang investigation board. Ang larawan ni Daco ay tila nang aasar sa kanya. Sa ilalim nito, ang larawan ni Tala at ang ultrasound picture ng kanyang magiging anak. Sa tabi nito, ang lumang larawan ni Althea, 2 babae, isang sanggol, ang mga buhay na nakasalalay sa kanya. Lahat ay nawala. Bulong niya sa hangin. Ito na ang sandali ng kanyang pagsuko. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number mula sa isang hindi pamilyar na area code. Sa pag-aakalang isa na namang pekeng tip ito, sinagot niya ito nang walang gana. Montalban. Isang mahinang, nanginginig na boses ng isang matandang lalaki ang narinig niya sa kabilang linya. Hello? Pulis po ba ito? Oo. Sino to? Ako po si Mang Carding. Isang magsasaka po dito sa kabundukan ng Quezon. Sabi ng boses. Pasensya na po sa abala. Pero kasi, may isang bagong nangungupahan dito sa isang lumang kubo sa amin. Sa lugar na tinatawag naming Taguan sa Bundok Anino. Nakinig sila Now, ngunit wala pa ring interes. Hindi po siya lumalabas kapag umaga at palaging may takip sa mukha. Pagpapatuloy ng matanda. Pero kanina po,
Habang nag-aani ako malapit doon, natanggal po ang takip niya sa mukha. Kamukhang kamukha niya po. Kamukhang kamukha niya po talaga yung lalaking laging nasa TV. Yung Raja. Biglang napatayo sila now. Ang lahat ng pagod at antok sa kanyang katawan ay naglaho na parang bula. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Mang Carding, sabi niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Huwag po kayong gagawa ng kahit ano. Huwag niyo pong ipahalata na tumawag kayo. Nasaan po eksakto ang lugar na yan? Ang taguan sa bundok Anino ay nabubuhay ayon sa pangalan nito. Isang lugar na tila nilimot na ng panahon, kung saan ang mga puno ay nagsisilbing mga higanting tanod at ang hamog ay isang permanenteng kumot na nagtatago sa anumang lihim na nasa loob nito. Walang signal ng telepono, walang kuryente. Ito ang perpektong lugar para magtago o para mabaliw. Para kay Dako Raja, ito na ang kanyang kaharian. Ang kanyang palasyo ay isang maliit na kubo na amoy anay at nabubulok na kahoy. Ang kanyang mga alipin ay ang mga anino na sumasayaw sa dingding sa tuwing sisindihan niya ang kanyang gasera. Ang kanyang 20 milyong piso na nakatago sa ilalim ng sahig na kawayan ay wala ng silbi dito. Hindi niya mabibili ang katahimikan ng kanyang isip. Ilang linggo na siyang nagtatago. Sa araw, natutulog siya. Sa gabi, gising siya. Pinakikinggan ang bawat kaluskos, pinagmamasdan ang bawat anino. Ang perpektong Dako Raja ay naglaho na. Ang natitira ay isang taong payat, balbas sarado, at may mga matang laging gising dahil sa takot at paranoia. Ang pinakamalupit na parusa ay hindi ang paghihirap, kundi ang katahimikan. Sa katahimikan ng gubat, ang tanging naririnig niya ay ang mga boses sa kanyang ulo. Ang boses ni Tala na humihingi ng tulong, ang sigaw ni Althea mula sa tape, paulit-ulit. Walang katapusan. Hindi ko kasalanan. Bulong niya sa dilim. Pinilit niyo ako. Kayo ang sumira sa lahat. Samantala, sa paanan ng bundok, isang operasyon ng tahimik na inihahanda. Si Detective Lanao Montalban, kasama ang isang team ng Special Action Force, ay pinag-aaralan ng isang lumang mapa na iginuhit ni Mang Carding. Isang kubo lang ang nandyan, sabi ni Lanao sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Ayon sa asset natin, mag-isa lang siya. Pero huwag tayong maging kampante. Desperado na siya. Isang hayop na nasukol ay laging mapanganib. Ang kanilang plano ay simple. Aakyatin nila ang bundok sa dilim ng gabi, palilibutan ng kubo, at hihintayin ang unang sinag ng araw bago sila pumasok. Kailangan nila ng liwanag. Kailangan nilang makita ang bawat galaw niya. Habang naglalakad ang team ni Lanao sa makitid at maputik na daan paakyat, si Dako ay nakaupo sa loob ng kubo, nakikinig sa isang maliit at debateryang radyo, isang balita. Patuloy pa rin ang paghahanap kay Dako Raja, sabi ng reporter. Samantala, si Ginang Sinagtala Raja ay inaasahang magsisilang na sa susunod na buwan. Ayon sa kanyang ina, si Ginang Diwata Maguindanao, ipapangalan daw sa sanggol na Bituin. Bituin. Napatayo si Dako. Ang pangalang iyon, ang simbolo ng pag-asa, ang simbolo ng buhay na gusto niyang kontrolin, ang buhay na patuloy na lumalaban sa kanya. Hindi. Umiling siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi mo siya pwedeng makuha. Akin ka lang. Akin lang. Sa kanyang pagkabaliw, nagsimula siyang magsalita na para bang naroon si Tala sa kanyang harapan. Kasalanan mo to. Kung sumunod ka lang sana, kung naging perpekto ka lang sana, perpekto sana ang lahat. Sa labas, hindi alam ni Lanao at ng kanyang team ang nangyayari sa loob. Nakarating na sila sa kanilang posisyon.
Ang kubo ay napapalibutan na. Ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng gubat at ang mahinang tunog ng radyo. All teams, in position. Bulong nila Now sa kanyang radyo. Wait for my signal. Naghintay sila. Ang mga minuto ay parang oras. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa kanilang mga buto. Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang tumagos sa mga dahon ng puno, ang radyo sa loob ng kubo ay biglang namatay. Katahimikan. Ito na, sabi nila Now. Go! 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 Sabay-sabay na sumugod ang mga pulis. Sinipa nila ang marupok na pinto. Pulis! Baba ang armas! Sigaw nila. Ngunit walang armas. Walang paglaban. Naabutan nila si Dako Raja sa gitna ng silid. Nakatayo. Nakatingin sa kawalan. Hindi siya gumagalaw. Tanging ang mga labi niya ang bumubulong-bulong. Perpekto. Dapat perpekto. Nang lumapit sila Now para pusasan siya, doon lang siya tila nagkamalay. Tumingin siya sa mga pulis na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos ay kay Lanao. Ang kayabangan sa kanyang mga mata ay nawala na. Napalitan ng isang bagay na mas malala pa. Ang basag na refleksyon ng isang taong tuluyan ng natalo. Tapos na ang paghahari mo, Raja. Mariing sabi ni Lanao habang hinihigpitan ng posas sa kanyang mga kamay. Hindi sumagot si Dako habang inilalabas nila siya mula sa kubo at dinadala pababa ng bundok. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa kalangitan na para bang hinahanap ang isang bituin na hindi na niya kailanman maaabot. Ang balita ng kanyang pagkakahuli ay lumabas sa radyo bago pa man sila makarating sa kapatagan. Sa silid ng ospital, nakita ni Tala ang mukha ng kanyang asawa sa TV. Madumi, pagod, at talunan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit alam niya, hindi pa ito tapos. Ang huling laban ay hindi sa bundok. Ito ay magaganap sa loob ng korte. Ang courtroom ay kasing lamig ng yelo. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at pinaghalong takot at pag-asa. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw ni Sinagtala si Dako. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang mga abogado, nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ngunit ang damit ay hindi na kayang pagtakpan ng katotohanan. Payat na siya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lubog. At mayroong isang uri ng panginginig sa kanyang mga kamay na pilit niyang itinatago. Ang hari ay hubad na. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Dako, isang matandang lalaki na may buhok na kasing puti ng kanyang konsensya, ay ginamit ang parehong estratehiya, ang pagwasak sa kredibilidad ni Tala. Ipininta niya si Tala bilang isang asawang selosa, emosyonal, at may tendensyang sakta ng sarili. Bawat salita ay isang patalim na muling sumusugat sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit hindi nag-iisa si Tala. Sa tabi niya, si Diwata ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako ng suporta. Unang tinawag sa witness stand, si Diwata. Kalmado siyang naglakad. Nang tanungin siya ng taga-usig, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Isinalaysay niya ang lahat. Ang kalupitan ni Dako noong bata pa ito. Ang pagbabanta ni Senyora Isabela. Ang 20 taong pagmamanman at pag-aalala. Ang halimaw na nakikita ninyo ngayon, sabi ni Diwata, ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Dako. Ay matagal nang pinalaki at pinakain ng kapangyarihan at katahimikan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos, ang pangalan na pinakahihintay ng lahat ay tinawag. We call to the stand, Sinagtala Ilustre Raja. Bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Ito na ang sandali. Habang siya ay tumatayo, naramdaman niya ang sipa ni Bituin sa kanyang sinapupunan. Isang paalala kung para kanino ang laban na ito. Bawat hakbang papunta sa witness stand ay parang 1 kilometrong paglalakbay.
ang bulungan ng mga tao, ang pag-flash ng sketch artist's camera, ang malamig na titig ni Dako. Lahat ay tila naglalaho. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Umupo siya. Itinaas ang kanang kamay at nanumpa. Maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang nangyari noong gabi ng pag-asa? Tanong ng taga-usig. Tumingin si Tala sa mga hurado, pagkatapos ay sa hukom, at sa wakas, kay Dako. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang kanyang asawa sa mata ng walang takot. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Inaasahan nitong makita ang dati niyang asawang yumuyuko. Ngunit ang nakikita nito ngayon ay isang estranghero, isang mandirigma. Ang pangalan ko ay Sinagtala. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. At hindi ako baliw. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagpapanggap sa red carpet, ang mahigpit na hawak, ang malamig na bulong, ang natapong juice, at ang suntok, ang nakakabinging katahimikan bago ang sigawan, ang sakit, ang takot para sa kanyang anak. Nang ang abogado ni Dako na ang nagtanong, naging brutal ito. Ginang Radya, hindi ba totoo na may mga pagkakataon na kayo ay nakakaramdam ng matinding kalungkutan? Lahat po ng tao ay nalulungkot, sagot ni Tala. Ngunit hindi ba't totoo na minsan na kayong nagkulong sa inyong silid at umiyak ng walang dahilan? May dahilan po, matatag na sagot ni Tala. Ang dahilan ay ang lalaking iyon. Itinuro niya si Dako na wala ng pasensya si Dako. Magsinungaling! Sinungaling ka! Sigaw niya na patayo. Order in the court! Sigaw ng hukom. Ang martilyo ay pumukpok ng malakas. Natapos ang cross-examination, ngunit hindi pa tapos ang prosekusyon. Your Honor, we would like to present our final piece of evidence, sabi ng taga-usig. Isang audio recording. Isang lumang cassette player ang inilagay sa harap ng korte. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pinindot ang play. Ang nanginginig na boses ni Althea Sandoval Raja ay pumuno sa silid. Ang bawat salita ng kanyang paghihirap ay umalingaw-ngaw sa mga pader. Nakita ni Tala ang pagbabago sa mukha ng mga hurado. Mula sa pag-aalinlangan, ito ay naging pangingilabot. Hanggang sa dumating ang huling bahagi. Ang kalabog, ang galit na boses ni Dako, at ang sigaw. Ang sigaw ni Althea ay parang isang kidlat na tumama sa puso ng lahat ng nasa loob ng silid. Isang sigaw na nagmula sa libingan, humihingi ng hustisya. Sinundan ito ng katahimikan. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Dako. Hindi! Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang yan! Patayin niyo yan! Sigaw niya. Parang isang nasisiraan ng bait, nagpupumiglas mula sa hawak ng kanyang mga abogado. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Napatayo ang mga pulis. Ang korte ay nagkagulo. Order! Order! Sigaw ng hukom. Dinala si Dako palabas ng silid habang patuloy na sumisigaw. Si Senyora Isabela naman ay nakaupo lang. Ang mukha ay walang emosyon, na para bang nanonood ng isang pelikulang hindi niya gusto ang katapusan. Nang bumalik ang kaayusan, nagbigay ng utos ang hukom sa mga hurado. Tumayo sila at tahimik na lumabas para magdelibera. Napabuntong hininga si Tala. Niyakap siya ni Diwata. Tapos na ang kanyang bahagi. Ang kapalaran ni Dako ay nasa kamay na ng 12 estranghero. Naghintay sila. Bawat pag-ikot ng segundo sa orasan sa pader ay parang isang oras. Ang bawat ubo ay parang isang pagsabog. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto. Pumasok muli ang mga hurado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Napatingin ang lahat sa kanilang foreman, isang matandang babae na may salamin. Habang inaabot nito, ang isang piraso ng papel sa court clerk.
In the case of the people of the Philippines versus Daco Raja, basa ng clerk, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. On the charge of frustrated murder against Sinagtala Ilustre Raja, we the jury find the defendant. Isang sandaling paghinto na tila isang buong buhay para kay Tala. Guilty. Isang kolektibong hininga ng ginhawa ang narinig sa buong korte. Napahagululol si Tala, ngunit ito ay mga luha ng paglaya. Niyakap niya ng mahigpit si Diwata. Ngunit hindi pa tapos ang clerk. On the charge of murder, in the death of Althea Sandoval Raja, we the jury find the defendant. Muling tumahimik ang lahat. Guilty mo. Guilty. Sa pagkakataong yon, ang narinig ay hindi lang ginhawa, kundi palakpakan. Ang mga tao sa gallery, ang pamilya ni Althea, na 10 taong naghintay, ang mga taga-suporta ni Tala, lahat sila ay nagdiwang. Ang hustisya na matagal nang ipinagkait ay sa wakas ay nakamit na. Tumingin si Tala sa huling pagkakataon sa pwesto kung nasaan si Daco kanina. Ngunit ang nakita na lang niya ay isang bakanteng upuan. Ang hari ay tuluyan ng bumagsak. Habang sila ay naglalakad palabas ng korte, sinalubong sila ng liwanag, ang liwanag ng mga kamera at ang liwanag ng isang bagong umaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya natakot. Itinaas niya ang kanyang mukha, hinarap ang liwanag at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng isang babaeng malaya. Ang araw ng sentencing ay hindi kasing ingay ng araw ng hatol. Ang natitira na lang sa courtroom ay ang mga anino ng nakaraan at ang bigat ng isang desisyon na babago sa buhay ng marami. Si Daco Raja ay dinala sa loob, nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kayabangan, wala na ang galit. Ang natitira na lang ay isang basyong lalagyan, isang lalaking nilamon ng sarili niyang kadiliman. Pinatawan siya ng hukom, ng reklusyong perpetua, habang buhay na pagkabilanggo para sa 2 krimen na kanyang ginawa. Walang parol, walang pangalawang pagkakataon, habang siya ay inilalabas ng mga gwardiya. Sa huling pagkakataon ay napatingin siya sa direksyon ni Tala. Ngunit hindi na siya nakita ni Tala. Ang mga mata niya ay nakatuon na sa hinaharap. Ilang linggo ang lumipas, ang ingay ng media ay unti-unting humina. Ang pangalan ni Daco Raja ay dahan-dahang nalimot, naging isang babala sa mga kwento ng krimen. Para kay Tala, ang katahimikan ay isang biyaya. Isang maaliwalas na umaga, habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw mula sa bintana ng kanyang bagong, maliit na apartment, naramdaman niya ang isang pamilyar na sakit. Ngunit hindi ito ang sakit ng takot. Ito ay ang sakit ng pag-asa. Ang sakit ng isang bagong buhay na handa nang lumabas. Sa ospital, sa tabi niya, hindi na siya nag-iisa. Hawak ni Diwata ang isang kamay niya at si Detective Lanao Montalban, na naging isang tapat na kaibigan, ay naghihintay sa labas. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap, isang malakas na iyak ang pumuno sa delivery room. Isang iyak na mas matamis pa sa anumang musika sa mundo. "It's a girl," sabi ng doktor, habang inilalapag sa kanyang dibdib ang isang maliit at kulubot na sanggol. Nang titigan ni Tala ang kanyang anak, ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng bangungot ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ay ang perpektong mukha nito, ang maliliit nitong kamay na humahanap sa kanya. "Hello, Bituin!" Bulong niya, ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Welcome to the world!" Ang mga sumunod na buwan ay isang paglalakbay ng paghilom. Sa tulong ni Diwata, natutunan ni Tala kung paano maging isang ina. Natutunan niyang palitan ang mga alaala ng takot, ng mga alaala ng tawanan, ng oyayi sa hating gabi, ng amoy ng kanyang sanggol. Ang kanilang maliit na apartment ay napuno ng buhay at pag-ibig.
Isang taon ang lumipas. Nakatayo si Sinagtala sa isang entablado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagsalita. Nasa harap niya ang isang maliit na grupo ng mga tao, mga babae, mga bata, mga social worker, para sa paglulunsad ng isang maliit na foundation na kanyang itinayo. Ang pangalan ng pundasyong ito ay Sinagtala. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Dahil naniniwala ako na sa loob ng bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang ating pinagdaanan, ay mayroong sinag, mayroong tala, isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit sino man. Kailangan lang nating hanapin ito at hayaan itong magningning. Sa audience, nakita niya si Diwata. Karga-karga ang isang taong gulang na si Bituin na pumapalakpak. Nakita niya si Lanao Montalban na nakangiti sa isang tabi. Nakita niya ang mga mukha ng mga babaeng katulad niya, mga survivor. Pagkatapos ng event, naglakad silang tatlo sa isang dalampasigan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na guhit sa kalangitan. Hinawakan ni Tala ang kamay ng kanyang ina. Sa kabilang bisig niya, karga niya si Bituin na itinuturo ang mga alon. Pinanood nila ang paglubog ng araw, isang simbolo ng pagtatapos. Ngunit alam ni Tala na ito rin ay isang pangako. Ang pangako na pagkatapos ng bawat paglubog, gaano man kadilim ang gabi, palaging may isang bagong umaga na sisikat. At sa gabing iyon, sa kalangitan, isang bituin ang unang kumislap, maningning at puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya nating tiisin sa katahimikan, kundi sa tapang na basagin ang katahimikang yon. Ipinakita niya sa atin na ang paghilom ay posible at ang pinakamatinding sugat ay kayang gamutin ng pagmamahal, pagmamahal mula sa pamilya, at higit sa lahat, pagmamahal para sa sarili. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging sarili nating bituin, isang liwanag ng pag-asa sa gitna ng dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.